sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral, no? Last Sunday po at ako po ay last na magmemensahe para sa ating tema, no? Sa Isaiah 43 chapter verse 18 to 19. Po sa Isaiah 43 verse 18 to 19 ay matapos na po yung ating mga kung ano man po yung dala-dala natin. Para pagdating ng February, ano po yung February natin? Love Month. Yan. Tulad nga po ng binasa kanina, sabi sa Isaiah 43 verse 18 to 19, yan, ilibing mo na sa limot at huwag mong alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo ba nakikita? Gagawa ko ng isang daan sa ilang at mga ilog sa disyerto. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father God in heaven, marami pong salamat sa umagang ito. Lord God, ito po ang buwan na kung saan ay kauna-unahang buwan ng 2026 na kung saan iniwan na po namin ang 2025. Lord God, akmang-akma po ang mga mensahe nitong buwan na dapat na po naming limutin, na hindi namin dapat dalhin ang mga kung anumang bagay na nakakabigat sa amin patungo sa kaluwalhatian po ninyo. Lord God, ngayong 2026, naway ang mga mensahe simula pa ng unang linggo ay tumimo po sa puso at isipan ng bawat isa sa narito. Lord, itago niyo po ko sa inyong likuran at ang kadakilat at ang kaningningan niyo po masyang makita at ang hindi ang aking sarili. Lord God, marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, kadalasan, no, itong topic na ito, the new thing, kadalasan ang pinakamabigat, no? Ang pinakamabigat na dala-dala natin sa buhay ay hindi yung mga gamit, no? Yung mga bag o yung mga gamit, kundi yung ating nakaraan, no? Bit man natin 'yan. Ang pagkakamali, ito yung mga bit natin, yung mga pagkakamali natin nung nakaraang taon, mga kabiguan, sakit o nasaktan tayo, at ang maging mga ating tagumpay noon ay maaaring hadlang din, no? Minsan pag successful tayo, nagiging hadlang din 'yan sa kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa buhay natin ngayong 2026. So lahat tayo ay dumadaan sa mga panahon na parang disyerto ang buhay, no? Ano ba yung disyerto ng buhay? Maaring dry season ka ngayon. Walang direksyon ang buhay. No? Pagewang-gewang, bahala na bukas, at tila walang pag-asa na inaasahan sa 2026. Marahil ay dala ito ng mga kabiguan sa buhay. No? Kabiguan sa buhay. Noong nakaraan, hirap sa paghahanap ng trabaho, hirap sa trabaho, no? Hirap sa pamilya, o maaring mga maling desisyon natin na nagawa sa ating buhay. Ngunit, napakaliwanag po ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, no? Ay isang deklarasyon ng kanyang kapangyarihan. Isaiah, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, kapatid. No? Hindi pa tapos ang Diyos. Patuloy siyang gumagawa sa atin itong taong 2026. No? Tapikin mo nga yung katabi mo natin. Kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Baka wag kang pa-relax. No? Baka masyado kang ma-relax.
No, hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos. Patuloy na gumagawa ang Diyos sa atin. Okay. Sa Isaiah 43, chapter 43, kinausap ng Diyos ang bansang Israel, no? Habang sila ay nasa pagkabihag, no, ng Ehipto. Sila ay nawawala ng pag-asa noon. Nawawala ng pag-asa. Pero may mensahe ang Diyos sa kanila. Ano yung mensahe? Maaaring ang mensahe ng Diyos sa mga Israelita ay ito rin yung mensahe niya sa atin ngayong umaga. No? Kaya sabi doon sa verse, huwag ninyong alalahanin, huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y naganap na, hindi mo ba nakikita? Gagawa ko ng sangdaan sa ilang at mga ilog sa disyerto. Okay. Dito sa verse na to, nakaraan, merong binigay ang ating kapatid na si Brother Chris. Ano nga yun? For peace. Tama ba? May nakikinig naman pala eh. Okay, kala ko walang nakinig no Sunday eh. No? Ano nga yun, 3 P's? Ano yung 3 P's? Anong unang P's? Ha? Promise, power, and purpose. Ayan. No? Alam nyo, minsan nakakalungkot. Ang dami-dami ng mga topic, pero kung hindi natin ito pinag-aaralan sa bahay, hindi natin ito maaalala. No? Hanggang pakinig na lang. Pagpasok, paglabas natin yan, labas din sa tenga yung pinag-aaralan na. So, 3 po yung 3 P's. Kung nakaraan ay may 3 P's, no? Ako rin po ay may 3 nakita dito sa tekstong ito. No? Upang maranasan natin yung bagong simula na nagmumula sa Diyos. Una, ang utos. Ano ang utos? Bitawan ang nakaraan. No? Pangalawa, yung promise, yung pangako. No? May ginagawang bago ang Diyos. Yan. And yung pangatlo, yung himala, daan sa disyerto at ilog sa ilang. Ang ganda po nung message ni Brother Chris nung linggo pagdating sa disyerto. Medyo dadagdagan na lang po natin. Baka nakalimutan po natin. Okay. Ito po yung 3 pag-aaralan natin. 3 puntos. No? Bakit utos? No? Sabi, ang utos, bitawan ang nakaraan. So sa talata 18, huwag ninyong alalahanin ang dating bagay. Huwag. No? So ibig sabihin, hindi ito nangangahulugan na magkakaroon tayo ng amnesia. No? Na huwag. Ang ibig sabihin ng Diyos ay, huwag tayong manatili. No? Huwag nating tambayan o magpakulong sa nakaraan. Ito yung sinasabi ng Diyos na huwag ninyong alalahanin ang ating dating bagay, ang mga dating bagay. So ito po ay isang utos. No? Bakit kailangan nating bitawan ng mga nakaraan? Ay, importante po ba yon? Ang nakaraan ay maaaring maging anchor. Yung angkla, kapag hinulog yung angkla, naka-stagnant na siya ron, di naaalis yun. Di ba? Yun yung nakaraan natin dito. Na parang angkla na pumipigil sa atin. Kung puro sisi tayo sa sarili, dahil sa mga dating kasalanan natin, dating ginagawa natin, dating mga kalokohan natin, kapatid, hindi po tayo makakausad. Ang nakaraan, kapag lagi mo siyang inaalala o tinatambayan natin, ay maaaring ito'y maging idol mo na. No? Kadalasan, ang idol, naiintindihan lang natin dun sa mga rebulto. No? Pero pag ang nakaraan mo, hindi ka maka-move on, nagiging idol mo na ito. No? Minsan, nakakapit tayo sa good old days. Sinasabi natin, nung araw, ang lakas ko
pray eh. Nung araw, wala akong absent sa prayer meeting eh. Nasaan na kaya? Yan yung sinasabi natin, good old days. Pero ngayon, wala na. Nasaan na yung lakas ng panalangin? Dahil ba sa hindi ka napagbigyan at hindi ka makumove on o hindi nasagot yung iyong panalangin? No? So, hindi tayo pwedeng mabuhay sa nakaraan. Hindi tayo pwedeng mabuhay. Kailangan natin ang fresh encounter sa Diyos. No? Kailangan refresh. So, ano yung hamon sa atin ng unang ano na to? Ang utos, bitawan ng nakaraan. Kapatid, ang hamon ay anuman ang hawak-hawak mo hanggang ngayon, galit man yan, puot man yan, pagsisisi ba yan, o kahit ano pa na mga negative sa ating buhay, o baka naman yung dati nating kaluwalhatian. Sabi ng Diyos, bitawan. Na? Bitawan mo na yan, kapatid. Tapikin mo nga, bitawan mo na yan. Kung ano man yan. Baka mamaya galit ka pa sa akin. Magkatabi tayo eh. No? Bitawan mo na yan. Okay. Pangalawa, yung promise. May ginagawang bago ang Diyos. No? May ginagawang bago ang Diyos. Sabi sa 19a, narito, ako'y gagawa ng isang bagong bagay, ngayon, yaoy lilitaw. Yan. Ang Diyos natin ay creator. Amen po ba? Hindi siya nauubusan ng kahit anumang idea. Hindi siya nauubusan ng solusyon. Pansinin natin ang salita dito. Ngayon, yung salita ngayon, ako'y gagawa ng isang bagay, bagong bagay. Ngayon, yaoy lilitaw. Okay. Pansinin natin ha. Hindi sinasabi ng Diyos na bukas. Hindi sinasabi ng Diyos na next year. Hindi rin sinasabi ng Diyos na sa susunod na lang. Sabi niya, ngayon ito lilitaw. No? Naniniwala po ba tayo sa Diyos? Amen? So, ibig sabihin, kahit nasa gitna tayo ng problema, kahit lugmok na tayo, kahit anuman ang mga pagsubok natin, patuloy na gumagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. No? Maaring minsan hindi natin nakikita ito. No? Dahil, una, masyado tayong nakatingin sa likod. Masyado tayong nakatingin sa nakaraan. No? Para itong sasakyan. Lahat naman dito motor no? Okay, para itong sasakyan ng motor. Sige, kotse sana magandang example Sino ba may kotse rito? Okay. Sa motor, hindi po ba may side mirror yan? No? Kung panay ang tingin natin sa side mirror, no? Yung side mirror, nagre-represent siya kung sino yung nasa likod natin. Amen po ba? Kung ikaw ay patungo sa isang direction at panay ang silip mo sa dalawang side mirror na ito, hindi po tayo makakarating sa ating paroroonan. Yun yung ibig sabihin dito na kalimutan ang nakaraan. No? Pwede sigurong pasulyap-sulyap, pero wag i-istambayan. No? Okay. Pangalawa, masyado tayong nakatingin sa problema. Ang problema po ay kakambal na ng buhay natin yan. Sino pong walang problema dito? Baka paggising mo pa lang kanina, problema mo na. Ano yung problema? Magsisimba ba ako o hindi? Problema yan. No?
Pati pagsuot ng damit, ano ba susuotin ko rito? No, ano mo problema? Pagising pa lang yon. Ano ba susuotin ko rito? No, problema yon. Tapos, pagdating sa ligo, mauna ka na. Problema pa rin yon. No, mauna ka na nga, kayo anong oras na, 8:00 na. No, problema yon. Ang dami-dami nating problema. No? At yung minsan, ang pinaka-common nating problema, may kakainin ba tayo mamayang tanghali? Marami tayong problema. Masyado tayong nakatingin sa problema. No? Inaasa natin gagawin ng Diyos ang himala sa parehong paraan tulad ng dati. Tandaan natin, ang Diyos ay gagawa ng bago. No? Gagawa ang Diyos ng bago. Hindi recycled blessing. No, baka akala nyo, recycled blessing kung magbigay si Lord. Hindi. Blessed na tayo eh. No? Kundi, fresh na blessing ang ibibigay sa iyo ni Lord. Amen po ba? Yung fresh na blessing na ibibigay sa iyo ni Lord, yung akmang-akma sa sitwasyon mo ngayon at akmang-akma sa gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin. No? So yun po yun. Hindi recycle po ang blessing. Tandaan. No? Hindi yung paulit-ulit na lang ang blessing natin. Hindi po. Okay. Pangatlo. Ang himala. Sabi dito, daan sa disyerto at ilog sa ilang. Yan. Sabi dito, gagawa ko ng daan sa disyerto at mga ilog sa daan. Okay, balikan natin. Ano ba tong disyerto at ilog sa ilang? Nakakita na kayo ng ilog sa disyerto? Parang ang labo, no? Okay. Noong unang panahon, balik tayo sa history. Dalhin ko muna kayo para mas maintindihan natin itong sinasabi rito sa 19b. Sabi rito kasi, gagawa ko ng daan sa disyerto at mga ilog sa ilang. Noong unang panahon, iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto. Amen po ba? Saan makikita yan? Sa Exodus. Yan. Kung gusto nyo makita ang history ng mga Israel. No? Sa pamamagitan, gusto nyo iligtas ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto sa pamamagitan ng pagpaparami ng tubig sa disyerto. Sa talatang ito, sinasabi ng Diyos na huwag nilang alalahanin ang dating bagay dahil gagawa siya ng higit pa. Alam niyo po ba yung verse na yon? Okay. Kung ang unang Exodus, no, ay pagtawid sa dagat, ang bagong bagay. Okay. Yun yung bagong bagay na gumawa ng daan sa gitna ng napaka-imposibleng sitwasyon. Nalala nyo, panayang reklamo ni Moses, dinala mo ba kami rito para mapatayin lang ng mga Ehipto? Eh, saan nga naman sila dadaan? Samantalang ang hangganan ng pinuntahan nila ay tubig. No? Tubig ng dagat. No? Kaya napaka-imposible yung sitwasyon nila. No? Upang makabalik sa kanyang bayan mula sa pagkabihag sa Babylonia. Okay, yun po yung tubig. Unang bagong bagay sa Exodus. Sa ilog naman, ay sa disyerto, parang napaka-imposible. Ang disyerto at ang ilang ay mga lugar na dry, tuyo, no? Dry. Ang disyerto at ilang ay dead, patay na lugar. At talagang mapanganib. Hindi medyo, mapanganib talaga. Walang sino mang tao makagawa ng ilog sa gitna ng disyerto. Ano yung mensahe sa atin? Ang himala ay ginagawa sa disyerto dahil doon ang pinakamalinaw na makikita ang kapangyarihan
ng Diyos. Pero dito sa disyerto, no? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, dito niya ipinakita na walang pwedeng gumawa, kundi ang Diyos lamang. Kung saan, tuyo at walang pag-asa ang bawat buhay. Doon siya magpapadaloy ng mga blessing sa disyerto. Okay. Ang tubig sa Biblia ay madalas sumasagisag sa Espiritu Santo at buhay. Amen po ba? Ang disyerto ay kumakatawan sa ating tuyong kaluluwa. No? O may hirap na yugto ng ating buhay. Ang paglalagay ng tubig sa ilang ay pangako ng Diyos na kaya niyang buhayin ang anumang patay. Bahagi ito ng ating pagkatao at sitwasyon. Okay. Ito ang pinakamagandang bahagi. Saan gagawa ang Diyos ng bago? Saan gagawa ang Diyos ng bago? Sa disyerto at sa ilog sa ilang. Amen. Ano ba yung mga disyerto? Ang disyerto ay lugar kung saan, next slide. Yan. Ito yung ating disyerto. Walang buhay, kapatid. Pupunta ka na Sunday, walang kabuhay-buhay. Magbabasa ka ng Bible, kung nagbabasa, walang kabuhay-buhay. May life group, may Bible study, walang kabuhay-buhay. Attend ng practice, walang kabuhay-buhay. No? Yan po yung disyerto eh. Disyerto ng ating buhay. Disyerto natin. Wala tayong kabuhay-buhay sa Lord. Pangalawa, walang pag-asa. Nawawalan tayo ng pag-asa kaagad. Bakit? Kasi pinakikialaman natin ang disenyo ng Diyos sa buhay natin. Sinabi ng Lord, ito yung ministry mo, ayaw mo naman. Sinabi ng Lord, punta ka sa lama para mag-Bible study. Ayaw nyo naman. Sinabi ng Lord, every Sunday, mag-church kayo. Ayaw nyo naman. Bakit? Kasi wala kayong pag-asa, baka inisip nyo, yung mga prayer nyo, hindi nasasagot yung mga panalangin nyo ay hindi nasasagot ng maayos ng Diyos. Lahat ba ng panalangin ay sinasagot? Amen. Lahat po. Pag sinabi niyang no, sinagot niya rin yon. Bakit? Yun ang sagot niya eh. Ang sagot ng Diyos, no. Pero sinagot ng Diyos ang panalangin. Huwag tayo magtampo. Amen po ba? No? Proseso mo pa eh. Kasi meron tayong emosyon. Kailangan natin yung proseso eh. Pero sabi nga dyan, huwag mong lingunin ang nakaraan. Kasi pag nilingon mo yung nakaraan, ay puro ka na lang Okay lang yun kasi nasa proseso tayo. Pero huwag nating tambayan. Okay? Walang direksyon. Walang direksyon ang buhay natin. Bakit walang direksyon? Kasi nga hindi tayo nakaayon sa disenyo ng Diyos. Kapatid, ano ba disenyo ng Diyos sa buhay natin? Alam niyo, napakaganda yung yung libro ni Rick Warren, yung Purpose-Driven Life. No? Sino pong nakabasa na ng buo nun? Ako po, nung binasa ko po yung Purpose-Driven Life, talagang natauhan po ako doon. Talagang 2 beses ko pa tinapos yun. Una, English. Kaso hindi ko naintindihan. Bumili ako ng Tagalog. Hindi, totoo po yan. Pagdating sa Tagalog, binabasa ko yun, umiiyak pa ako eh. Ang ganda po ano ba yung purpose mo dito sa buhay? Ay, sa mundo, bakit pinadala ka? Alam po ba natin yung purpose natin? No? Kasi kung alam natin ang purpose natin, dapat, alam din natin ang direction natin. Hindi tayo magkakaroon ng disyerto.
Amen po ba? Kung alam natin yung purpose natin, ano ba purpose natin? Ano ba yung buhay? Kumain, matulog, magtrabaho. Yun yung cycle eh. Yun yung common, di ba? Kumain, pagkatapos kumain, matutulog, tas matulog, papasok. Papasok sa eskwela or papasok sa trabaho. Pag uwi, kakain, matutulog, magpapahinga. Para ano? Pagkatapos ng pahinga, para ano? Para makapag-trabaho uli. Bakit magtatrabaho uli? Para ano? Para may pambili ng pagkain. Pag may pambili ka ng pagkain, nakakain na, anong gagawin? Matutulog. Para makapagpahinga. O pag may lakas na, yun po ang cycle natin. Hindi po yun yung buhay. No? Hindi po yun yung buhay na gusto ng Diyos sa buhay natin. Hindi po yan, kapatid. No? Okay. Una, ay yung last, walang tubig. Sabi natin kanina, ang tubig ay sumisimbolo sa Biblia ng Espiritu. Espiritu. No? Bakit lagi tayong uhaw? Hindi nga tayo nagbabasa ng Bible eh. Madalas natin sinasabi to. Lagi tayong uhaw. Uhaw saan? Uhaw sa salita ng Diyos. No? Marami tayong pinagkakauhawan. So marami sa atin, ang pakiramdam ay nasa disyerto ngayon. Maaring yan ang mga disyerto mo ngayon. Wala kang kabuhay-buhay. Sa tingin mo lang buhay ka kasi huminga ka. Pero kapatid, assess natin. Ang disyerto mo, disyerto natin, maaaring walang pag-asa. May pag-asa pa ba akong magbagong buhay? May pag-asa pa ba ako? No? Maaaring ang direction, ang disyerto natin, yung walang direksyon. Bahala na si Lord. Dinamay pa si Lord sa direction mo, no? Bahala na. Kung daling ka ni Lord sa church, ayaw mo naman. Di ba? Maaaring ang disyerto natin, walang tubig. Uhaw na uhaw tayo sa salita ng Diyos. No? So, yung mga disyerto natin ngayon, maaaring isa pa, maaaring tuyo yung ating finances. Maaaring dry din ang ating relasyon sa kapatid, sa kapitbahay, sa pamilya, o higit sa asawa. Kapatid, baka dry din yung ating relasyon sa asawa. Yung bang nagsasama na lang tayo dahil sa bata, nagsasama na lang tayo kasi nahihiya na lang tayo na ano ba sasabihin sa atin ni pastor? Ano sasabihin natin sa atin ng mga kapatiran? No? Baka yun po yung dry natin. O maaring dry na dry tayo sa ating spiritual life. No? Ano ba yung spiritual life? Ano ba yung Christian life? Meron pong 10 yan. No? Pero yung pinaka-basic ng Christian, ano? Prayer? Ano pa? Reading? Bible or devotion? Basic na basic yan. Ano pa? Going to church? Ano pa? May 5, basic. 10 yan. Pero may 5 basic na basic lang. No? Kapatid, dapat wala tayong, hindi dry yung ating spiritual life. Pero, ang pangako ng Diyos ay imposible sa mata ng tao, pero sa Diyos, walang imposible. Anong kailangan lang natin? Sundin ang disenyo ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Okay. Ano yung daan sa disyerto? Sabi ng Diyos, bibigyan ka niya ng direksyon kung saan ka litong-lito, kung saan ang patungo mo. Bibigyan ka ng direksyon ng Diyos. Lumapit lang tayo sa Kanya. Yung ilog sa ilang, bibigyan din tayo ng Diyos ng refreshment at provision kung saan akala mo ay katapusan mo na. Actually, ito po yung nakakatawa sa Diyos. Kami po, dumadaan kami sa dry. Pag malapit na, sasabihin sa akin, Daddy, medyo malapit na yung natin,
Yung allowance. O di, bigyan natin sa Lord. So, kung kailan malapit na biglang may darating. Yun yung sinasabi ng Lord dito. Pangako niya sa atin yan eh. Yung ilog sa ilang, bibigyan tayo ng refreshment o provision. Hindi, natutunan po namin ang contentment. Amen po ba? Oo, nakakainggit. Nakakainggit yung iba. Di ba? Eh sabi ko nga sa misis ko, naranasan na natin yan. Nagkaroon tayo ng kotse, nagkaroon tayo ng negosyo, binigay sa atin ng Diyos yan eh. Ang problema, yung disenyo ng Diyos, hindi natin nahawakan. Pinakialaman natin yung sarili nating desisyon. Kaya ngayon, itinuro sa atin ng Diyos, maging contentment. Dapat ang spiritual life natin, hindi dry. Amen po ba? No? So kung dry ang ating spiritual, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Gamitin lang po natin yung Christian life natin. Sino ba ako? Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? No? Nananalangin lang naman tayo kapag may problema. Pag may exam sa mga estudyante, no? Kapag down na tayo, doon lang naman tayo nananalangin eh. Pero at saka yung pagkain. Minsan nga, shortcut na lang natin yung pagkain eh. No? Yung pagkain kung halimbawa kakain tayo, shortcut na lang po natin minsan yon. Amen po ba? Walang puso. No? So minsan minsan nakaranas din ako ng dry sa pagbabasa. Sabi ng bunso ko, Daddy, ganyan po talaga. Pag kasi nagre-reklamo ako sa bunso ko eh. Bakit dry yung pagbabasa ko? Parang di ko naiintindihan. Sabi sa anak ko, Daddy, ganyan po talaga pag nagbasa ka ng Bible. Laging ang tinatamad. Tamad na tamad ka, tapos wala ka naiintindihan, isa lang pong ibig sabihin yan. Inaatake ka po ng masamang espiritu, ng demonyo. At ang isa lang po niyang ibig sabihin yan, huwag natin hayaan na gawin sa atin yon ng demonyo. Amen po ba? Kaya yung mga hindi nagbabasa ng Bible, tulad niyan sinasabi natin, ano yung 3? Balik mo nga doon sa Ano yung 3 Ayan. Doon sa pinag-aralan natin, ang utos, bitawan ang nakaraan. Ang pangako, may ginagawang bago ang Diyos, ang himala, daan sa disyerto at sa ilang. Tandaan po natin, no? Okay. Alam niyo po ba, short testimony lang. Alam po ba na guilty ako nung Biyernes? No, nag-guilty po ako ng Biyernes. Sa sobrang pagod ko, nakalimutan ko. Tapos kung ano po yung lumalaro sa utak ko, sabi ko, patawarin ako Sabi ko, wala man lang nag-remind sa akin, Lord. Siguro hindi talaga nila gusto yung yung study. Yan yung ko pero humingi ako ng tawad. Lord, ano ba itong naiisip ko? Lord, patawad. Ako po may kasalanan. No? Yan lang po yung pumasok sa isip. Kasi lahat naman siguro tayo nakalimutan. Sabay-sabay nating nakalimutan. Ang galing ni Lord, no? Sabay-sabay tayo nakalimot. Sabi mo nga doon sa doon nagpe-pray ako. Iniyakan ko talaga yon. Sabi ko, nakalimutan ko. Sabi ko, sorry Lord. Kapatid, tandaan natin, sa ating topic, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kung ang buhay mo ngayon ay parang isang dry na disyerto, no? Merong magandang balita. Ano yung magandang balita? Diyan mismo magsisimula ang bagong gagawin ng Diyos. Kung saan ka dry ngayon, gagawa ang Diyos diyan mismo kung saan ka dry. Pero, may kailangan tayong gawin. Hindi mo pwedeng salubungin ang bagong bagay habang yakap-yakapan natin ang luma. No? Kaya kung gusto natin, yung bagong bagay na gagawa ang Diyos, no? Bagong bagay na gagawa ang Diyos sa buhay natin ngayong 2026, kailangan let go na natin yung mga nakaraan.
Amen po ba? Pero pag hindi natin nilet go yan, hindi natin kayang hawakan o yakapin ang bagong bagay na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, ano man yan na nasa dry season ka, patawarin mo na yung sarili. Kaya nga, ang topic natin ay forget the former things, the new thing. No? Patawarin na natin ang ating mga sarili. Hindi natin kaya magpatawad sa ibang tao kung mismong sarili natin, hindi natin nagagawa yung gusto ng Diyos sa buhay natin. No? Buksan natin ang ating spiritual eye. Yung spiritual eye, yung ating pananampalataya para makita natin ang kaniningan at ang kaluwalhatian ng Diyos. Hanggat nakapikit po tayo at hanggat hindi natin nabubuksan yung ating spiritual eye, hindi natin kayang yakapin ang bagong ibibigay sa atin ng Diyos ngayong 2026. Paano? Bitawan ang nakaraan para makita natin yung himala ng Diyos sa buhay natin. Magtiwala po tayo na may daan at may ilog na inanda ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, kung hindi tayo nagtitiwala, hindi natin makikita kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. No? So, with that, tandaan lang po natin, marami na itong buwan na to is napakabuti po ng Lord dahil ginawa niya tayong bagong pagkatao. Ngayon, ano nga yung topic natin ngayon? Utos, pangako at ang himala. Ang aral ngayon ay yung utos, bitawan ang nakaraan. Ang pangako, anong pangako ng Diyos? May ginagawang bago ang Diyos. Ang himala, daan sa disyerto at ilog sa ilang. No? So, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat at ikaw ang Diyos na nagpapaalala sa amin dito sa aming pinag-aralan, ang Isaiah 43 verse 18 to 19. Na dapat na po naming kalimutan ang nakaraan. Hindi po namin ito dapat bitbitin ngayong taon na ito. Dahil alam po namin, Father God, na may bago kayong gagawin sa buhay namin. Lord God, ano man po ang nakikita ninyong mga disyerto at ilog sa ilang sa aming buhay, Lord God, tulungan niyo po kami na makita ito. Buksan niyo po, Father God, ang aming spiritual eye na makita ang kadakilaan po ninyo. Huwag niyo pong hayaan na ang disenyo ninyo sa bawat buhay na narito ay amin pong hindi po namin masunod ang inyong disenyo, Lord God. Lord, patawad, Father God, kung may nakikita kayo sa aming puso at isipan na yung aming buhay ay ginagawa namin na ayon sa aming kagustuhan at hindi po na ayon sa inyong disenyo. Lord, patawad rin po, Father God, kung ginagawa namin pong o iniidolo po namin ang amin pong mga nakaraan. Patawarin niyo po kami, Father God. Lord, sa umagang ito, salamat sa mga mensaheng ibinigay niyo po sa amin. Salamat dahil ang buwan ng Enero ay isang pag-aaral na kung saan dapat na naming linisin ang aming puso. Dapat na naming linisin ang aming isipan, Lord God. Tinataas din po namin sa aming kalagitnaan ang aming pastor, Pastor Madja, na kung saan tulungan niyo po siya upang mapangalagaan po ang mga tupa na pinagkatiwala niyo po sa Kanya. Lord, kasama po ng Kanyang pamilya, alam po namin, Father God, na may gagawin din ko yung bago sa church na ito. May gagawin po kayo mga bago upang kayo po ay higit naming maparangalan. Ano man po ang mga disyerto
ilog sa ilang na nangyari sa nakaraan, Lord God, sa lahat ng ministry sa church na ito, anuman pong disyerto at ilog sa ilang, Lord God, nakahanda po kaming baguhin ito. Nakahanda po kaming alisin kung anuman po ang mga disyerto na ito. Tatanggapin po namin ng maluwag sa loob na naayon sa kadakilaan at katuwiran po ninyo. Higit sa lahat, alam po namin na ang disenyo ninyo dito sa church na ito ay isang pagpapala para sa lahat ng mga member po dito, Lord God. Lord, salamat po, Father God, sa umagang ito. Wala po kaming ibang tinataas kundi ang inyong buktong na anak na si Jesucristo, na kung saan siya po ang nagsakripisyo upang kami po ay kanyang iniligtas at kanya po kaming tinawag upang ang simbahan na ito ay amin pong pangalagaan. Lord, sa lahat po ng ministry, nagpapakumbaba po kami, nilulod po namin ito sa inyo. Ayusin niyo po ito, Father God. Tulungan niyo ang bawat leader. Tulungan niyo ang bawat isa. Gamitin niyo po ang bawat isa. Gamitin niyo po si pastor. Gamitin niyo po ang mga leader kung anong dapat namin gawin. Ayaw na namin balikan pa, sabi niyo po sa amin, na ito ay utos na may gagawin kayong bago sa simbahan na ito, Lord God. Lord, kung ano man po yung bago na nakahanda po ang mga leader, higit sa lahat ang aming pastor. Maraming pong salamat sa mensaheng ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.